Mga idol, parang sigurado na talaga ang pagbabalik ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers. Ayon sa mga ulat, pinag-iisipan ng Cavaliers na maglaan ng isang open roster spot para kay Bronny James upang mas mahikayat si LeBron na bumalik sa kanyang dating koponan. Kapag nangyari ito, posibleng magkasama ng maglaro ang mag-ama sa Cleveland, bagay na matagal nang inaabangan ng maraming NBA fans. Isa pa, alam naman nating lahat na ang Cavaliers ang hometown team ni LeBron at ang koponang nag-draft sa kanya noong nagsisimula pa lamang ang kanyang NBA career. Dito rin niya naihatid ang kauna-unahang NBA championship ng Cleveland noong 2016. Kaya para sa maraming fans, wala nang mas magandang paraan para tapusin ang kanyang alamat kundi ang bumalik sa Cavaliers at doon magretiro. Marahil kaya natatagalan pa ang opisyal na desisyon ni LeBron ay dahil may gusto pa siyang mangyari bago siya tuluyang pumirma. Posibleng may hinihintay muna siyang malaking roster move o blockbuster trade upang matiyak na magiging contender agad ang Cavaliers. May mga usap-usapan pa nga na posible ring subukan ng Cleveland na gumawa ng malaking trade para makuha si Anthony Davis mula sa Washington Wizards upang lalo pang mahikayat si LeBron na tuluyan ng pumirma. Bagamat wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, siguradong magiging isa ito sa pinakamalaking balita kung mangyayari. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasunduan pero habang sunod-sunod ang mga lumalabas na ulat, lalong umiinit ang usapan tungkol sa posibleng reunion ni LeBron James at ng Cleveland Cavaliers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo, Cavaliers na nga ba talaga ang magiging huling destinasyon ni LeBron James base sa mga lumalabas ngayong mga report? O may iba pa kayong nakikitang posibleng mangyari? Samantala, mukhang tuluyan ng hindi matutuloy ang matagal nang inaasam na homecoming ni DeMar DeRozan sa Los Angeles Lakers. Ayon sa ulat ni Dave McMenamin ng ESPN, hindi itinuturing na posibleng destinasyon ng veteranong forward ang Lakers matapos siyang i-waive ng Sacramento Kings. Maraming fans ang umasa na ito na ang tamang pagkakataon para sa 36-year-old na si DeRozan na tuluyang magsuot ng purple and gold, lalo na't meron pang bakanting roster spot ang Lakers. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na naiugnay ang kanyang pangalan sa koponan, lalo na dahil hometown team niya ang Los Angeles. Ngunit sa bawat pagkakataong nagiging posible ang pagsasama ng magkabilang panig, tila hindi talaga ito natutuloy. Kung tutuusin, malaking tulong sana si DeRozan sa Lakers. Bukod sa pagiging isa sa pinakamahusay na mid-range scorers sa NBA, kaya rin niyang magbigay ng karagdagang playmaking, leadership at matatag na depensa sa wing position. Maaari sana siyang maging mahusay na kapalit ni Rui Hachimura habang nagbibigay ng mas maraming karanasan at mas maaasahang opensa sa mahahalagang sandali ng laro. Sa ngayon, lumalakas naman ang usap-usapan na maaaring bumalik si DeRozan sa Toronto Raptors, ang koponang nag-draft at naghubog sa kanyang NBA career. Kapag nangyari ito, posibleng makasama niya muli si Kawhi Leonard, ang superstar na nagdala sa Raptors sa kanilang kauna-unahang NBA championship noong 2019. Kung muling mabubuo ang tandem na iyon, umaasa ang maraming fans na maaari na ring makuha ni DeRozan ang kauna-unahang NBA championship ng kanyang karera, isang bagay na matagal na niyang hinahangad. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Mas magandang desisyon ba kung sa Toronto Raptors na lang pumunta si DeMar DeRozan kaysa sa Los Angeles Lakers? They're going to lean heavily on that man right there. Look at DeMar DeRozan, the bucket and the foul. Looking for the switch. Roddy gets over it. DeMar, 17-footer.